malaya pa rin sa'yo na kaya mo kong pagalingin. Ano? Kaya nung gabi po, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng time para makapag-aral sa'yo nang hindi ako nahihirapan naman. Kasi kailangan kong mag-aral. Dalawa po yung aaralin ko dahil meron tayong mentoring mamaya, especially the leaders. Ano po, sinabihan tayo ng pastor natin. Kaya our pastor expecting us na magkaroon ng mentoring mamaya. Ano po, kaya ah, salamat po kay Lord kasi ngayon complete healed na. Ano? Talagang salamat kay Lord at talagang si Lord po ang tunay na nagpapagaling. Kagabi pa lang po talagang habang nag-aaral ako, sabi ko ba, parang ang init na. Sabi ko, parang pinapawisan na ako. Di, nagpalit na ako at hindi ko naramdam na ako nilalamig na. Kasi po sa bahay talagang dahil ako lamig na lamig, ang tawag doon, yung pandoble dito. Yung warmer, naka-warmer, naka-jogging pants, tapos sa loob ng bahay, naka patong-patong, tatlo, no? Dahil malamig, tas nakakumot pa. Pero nung ano na ba, hindi na. Pinagaling na ako ni Lord at alam ko na hanggang ngayon, kaya hanggang ngayon po ay may lakas na loob na makatayo dito dahil tayo ay biniyayaan ng Diyos ng kagalingan. Amen? That is why our God is a true healer. Kaya kung meron tayong kailangan lapitan, sa tuwing tayo may mga karamdaman, may kailangan, walang iba kung hindi ang ating Diyos. Amen po ba? Amen po ba? So, ngayon po mga kapatid, itutuloy po natin ang ating usapin, ng ating series about um, nasaan ba yan? Don't stop believing. Ano po? So believing, and we're in this series mga kapatid, we are talking about the faith. Amen? About the belief and the believe. Yung mga belief natin or doon sa mga believe natin. Ano po? So ito yung mga tinatalakay natin dito. At kasi marami talaga marami mga tao, even some of the Christians have their own belief, pero wala silang believe. Amen? Meron silang paniniwala, pero wala namang pananampalataya. Amen po ba? Maraming paniniwala, ay oo, bawal yan, ay oo, bawal yan, ay oo, ganyan yan, oo, ganyan talaga si Lord. Pero hindi naman nila ipinapamuhay. Amen po ba? Ay oo, sinabi ni Lord yan, ay oo, dapat ganyan. Pero hindi naman nakikita sa buhay nila. Amen po ba? Amen po ba? Kaya, ano yan? Kaya ito yung sinasabi ito yung pinag-uusapan natin dito, that we have lots of belief in minsan nga, dinagdagan na natin yung belief natin no? Uy, huwag ka magwawalis sa mamalasin ka, di ba? Mga ganyan. Dumagdag na yung mga paniniwala, no? Mga ano na, kung ano-ano na. Pero, the truth is, mga kapatid, we all should have our belief. Not just the belief, but a belief to the Lord. Amen po ba? Amen po ba? Yung kahit binabagyo ka, yung kahit nasa gitna ka ng storm, yung kahit na feeling mo talagang si Lord silent, yung kahit mga ganong mga times, tayo still nananampalataya at naniniwala sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Kaya tala niyo po ano pong sinabi dito? Ayan. Sige, pakilipat po natin. Ano pong sinabi dito sa ano natin? So, believing is not denying the problem. Ayan. So, yung believing daw is not denying the problem. Hindi daw dinedeny yung problem. Bagkas ano daw? Ano daw ito? Sige, pakilipat po natin. So, believing is not denying the problem. Believing is positioning the problem in their proper place. Amen? Ano pong ibig sabihin, Pastor? Kasi maraming beses po sa atin, nananampalataya tayo, although lahat tayo may problema. Amen? Meron po ba dito walang problema? Ano? Lahat may problema. Amen po ba? So lahat tayo may problema and lahat tayo nananampalataya kay Lord. Amen po ba? So believing is not
is not denying the problem, because what? Believing is positioning problem in their proper place. Saan po yan? Yung problema mo, hindi mo gagawan ng paraan mo. Hindi ikaw yung gagawa ng solusyon sa problema mo. Saan mo ibibigay yung problema mo? Di dun sa Diyos. Amen? Amen po ba? For example, mga kapatid, tala niyo po for example, yung testimony po ng ating kapatid na si Brother Mario, di ba? Sabi niya, although sila nananalangin sa papers nila at siya inaalokan ng trabaho, kahit wala siyang papel, pwede siya magkaroon ng sideline, di ba? Under the table, di ba? So, siya, sa kanyang sarili, tinatanggihan niya yun. Bakit? Kasi nga, naniniwala siya at nananampalataya siya na yung bagay na yun ay hindi para sa Diyos. Amen po ba? Anong tawag doon? That is a believing, positioning the problem in the proper place. Amen po ba? Amen po. Bakit? Kasi naniniwala siya that what he's going to do is illegal. Amen. At ang sinabi ng Diyos sa Biblia, ang sinabi ng Diyos sa Bible is we should also obey and follow the regulations in the law dito sa land. Amen po ba? Kalooban din po ng Diyos 'yon. At sinabi rin po ng Diyos 'yon. Amen po ba? Kaya nga sinabi niya, ibigay mo kay Cesar ang para kay Cesar at ang Diyos ay para sa Diyos. Amen po ba? Ibig sabihin, yung para sa world, dapat din talaga dating sundiin at makiisa rin tayo sa mga law at batas ng sanlibutan. At yung para sa Diyos ay gawin din natin para sa Diyos. Kaya pag sinabi ng sanlibutan na bawal tumawid dito, huwag ka nang tumawid. Di ba? Meron pa nga sa Pilipinas, bawal tumawid, dilagyan pa ng nakakatakot, nakamamatay. Aba, tawid pa rin ang tawid. Di ba? Di ba? May bakod na nga, abay, hakbangan pa yung bakod at talagang tatawid pa. Di ba po? Amen po ba? So, hindi mali kasi Kaya, yung problema natin, mga kapatid, anong dapat natin gawin? Ibigay natin sa Diyos. Amen? Hayaan natin si Lord ang mag-handle ng problem. Amen po ba? Amen po ba? Kaya anong mga nangyayari? That is why there is a blessings. Bakit? Kasi nga believing is positioning problem in their proper place. At dahil yung problem ay naiposition natin sa tamang lugar, amen, nagkakaroon ng favor, nagkakaroon ng blessings. Amen? Amen po ba? Ano pa? Tanong po sa problem, ito po yung tanong dyan. Sanay ka na ba? Yan. Yan, di ba? Sa problem, sanay ka na ba? O ang tanong, o naniniwala ka pa ba? Yan. Kasi tanong niyo po marami sa atin, for example, may mga karamdaman tayo. Di ba? May mga sakit tayo. Dahil sa sobrang kasanayan na natin na magkaroon ng karamdaman, every time na magkakaroon tayo ng sakit, yung prayer natin hindi na ganun kalalim. Di ba? Yung parang sa sobrang sanay na natin, kasi ganito yung sa sobrang kasanayan, hindi, yung problema, lilipas din yan. Ano? Di ba yung mga ganun? Hindi, dadaan din yan. Hindi, pagsubok lang yan. Oo nga po, pagsubok nga lang, dadaan nga din. Pero ang tanong, sanay ka na ba? O ang tanong dito, naniniwala ka pa din ba? Kasi tanong niyo po ayaw ni Lord na masanay tayo sa problema. Ang gusto ni Lord, maniwala pa rin tayo despite of the problema. Amen? Amen po ba? Kaya dalawa, for example, may problema tayo sa family. Di hindi natin gagawa ng action natin sa sarili natin. Kasi kaya ang nangyayari, most of the times, tayo yung nalulugi, tayo yung nagkakamali. Bakit? Kasi yung problem, sinosolve natin in our own actions. Amen? Yung problema sa family, tayo yung sumusolusyon. Kung ibigay natin kay Lord, bakit? Siya yung author nito Siya yung gumawa at best creator nito Amen po ba? Kaya yung problema,
ibigay natin sa Kanya. Amen po ba? Pwede bang pakiabot niyang anong yan? Ayan. Ayan. Kaya, ayaw ni Lord na tayo ay masanay sa problem bagkus what? Tayo ay despite of these problems, despite of these situations, naniniwala ka pa din ba? Mga kapatid, how important the belief is in our Christians? Napaka-importante po. Kaya, ako po ay nagagalak na tayo ay naririto, although hindi tayo ganun kadami, may mga nawawala, may mga umaalis, pero ang sinabi sa Bible, pag may umalis, may binabalik ang Diyos, mas marami pa. Amen po ba? At mamaya, I hope mga kapatid na mamaya ay kung talagang kakayanin lang din natin ay makapag-stay tayo sa mentoring kasi I do believe may gagawin si Lord sa atin mamaya. Amen? Kaya alam niyo po kung gaano ka-importante yung believe sa atin. Sa situations po natin ngayon, ilagay natin sa situations natin ngayon mga kapatid. The world is under the crisis. Amen? Kung hindi pa po tayo aware, nasa crisis na po ang buong mundo ngayon. At in fact, meron pong ilang mga bansa na total blackout na. At wala na silang kuryente, wala nang mga naglalabas sa kalsada, wala nang mga umaandar na sasakyan. Bakit? Kasi nga total blackout na. Ano po? We are under the crisis. Kung ganyan po ang situation natin, ano magagawa ng trabaho natin? Ano pa magagawa ng pera natin? Ano pa magagawa ng naipundar natin sa sasakyan? Ano pa magagawa ng lahat ng bagay sa atin? Wala na. Pero si Lord may magagawa pa. Kaya gaano ka-importante ang believe, mga kapatid? Hindi natin kayang mabuhay bilang isang Kristiyano nang walang pananampalataya. Kaya yung mga tao balisa, yung mga tao nababaliw, yung mga tao depressed, yung mga tao anxiety, lalo na yung madami mga business na nagbabagsakan na, marami mga business na nalulugi na. Amen po ba? Pero tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo nababalisa, hindi tayo nag-worry. Bakit? Kasi alam natin, despite of these situations, despite of the crisis, mga kapatid, God can still do something. Amen po ba? Pinatunayan na ng Diyos nung panahon pa lang ni Moses sa wilderness. Pinatunayan na ng Diyos nung panahon pa lang ni Joseph. Pinatunayan na ng Diyos nung panahon pa lang ng New Testament at hanggang ngayon, papatunayan ng Diyos sa ating mga mananampalataya tunay na umiibig sa Kanya kung sino ang Diyos na ito. He is the God, our provider. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Kaya sanay ka na ba? Sanay na ba tayo sa problema o naniniwala pa rin ba tayo? Amen po ba? Tayo ba talaga ay naniniwala pa sa Diyos? Kasi ayaw ni Lord na tayo masanay lamang kung hindi tayo ay maniwala sa Kanya. That despite of what situations, how bad, how worse the situation is, we still believe in Him, mga kapatid. Amen? Amen po ba? Recently lang po may nabasa ako na may bago na namang ipinatupad tong Prime Minister natin dito sa Canada na ang tawag nila sa Bible is ang tawag dito yung hate quotes o mga ganyan na bawal nang i-quotes yung mga ganyang bagay. So unti-unti na mga kapatid, the world is changing and the world is little by little corrupting. At na talagang nabubulok na nabubulok. Bakit? Kasi nga, nasa last days na po tayo. And sad to say mga kapatid, this is the last days. Pero anong ginagawa ng mga Kristiyano? Amen? Amen? Alam niyo po ba, according sa mga scholars, I think 70 to 80% ng mga Kristiyano ay talagang lousy Christians. Tingnan niyo po Bakit? Kasi nga,
Kasi nga, mas madali sa atin na ipagpalit si Lord. Mas madali sa atin na unahin yung sarili nating kagustuhan rather than doon sa gusto ni Lord. Pero pag dumating ang crisis, kanino tayo lalapit? 'Di ba? Yung lumindol dito bigla ng malakas. 'Di ba? Wala tayong ibang gagawin. Diyos ko. 'Di ba? Diyos ko to. Tama na po, 'di ba? Pero pag tumigil na yung lindol at maganda, disco na ulit, disco bilang, 'di ba? Disco na ulit, disco na. 'Di ba po ba? Bakit? Kasi nga, ang dali nating makalimutan si Lord eh. Kaya nga, ang dali nating maipagpalit at ang dali nating kalimutan yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. Pero si Lord kailanman hindi niya tayo kinakalimutan. Amen po ba? Kaya ano po ang ating topic ngayon? Better late than never. Alam niyo po, yung better late than never, maganda po ito, positive po ito, kung ito ay nanggaling sa Diyos. Or ito ay success na nanggaling kay Lord. For example, tinugon ni Lord yung panalangin mo na mahabang panahon. Ang tawag doon, better late than never. At maganda yon. Pero yung better late than never po, mga kapatid, pangit po itong pakinggan kung gagawin natin itong isang excuse, no? Kunyari, aba, mabuti nag-aaral ka pa. Sabi, buti nga nag-aaral pa eh. 'Di ba yung mga ganon? 'Di ba? So, yung mga ganong klaseng buti nga dumating pa eh. 'Di ba? Mga ganon, yung mga ganong klaseng excuse, mga kapatid. Yun yung mga negative. At hindi better late than never, hindi better 'yan, ano po. Yung better late than never, mga kapatid. Ang sinasabi natin dito is the success despite of the long term, pero still nag-success pa din dahil sa Diyos. Amen po ba? So, tanong niyo pa, bago yan, magbibigay tayo ng example. For example, yung may-ari ng KFC. Kilala niyo ba yung may-ari ng KFC? Si Kenny Rogers. Yung may-ari ng KFC, ano po siya, mga kapatid, hindi po siya naging successful sa buhay hanggang siya ay 65 years old. Ano po? Tala niyo po hanggang siya ay 65 years old, hindi po siya naging successful sa buhay. Bagkus naging millionaire po yung nagsimula pong mag-success yung buhay ng may-ari ng KFC na ito nung siya po ay 75 years old. Amen. Anong tawag doon? That's the better late than never. Amen. Ano ba? Tala niyo po for example, ito pa, mas anahin natin para lahat makarelate. Yung sa mga nag-attend ng mga cell groups natin. Si Noah. Si Noah po, katulad ng diniscuss natin, si Noah, ginawa niya yung ark, binigyan siya ni Lord ng promise. Amen? Na gumawa siya ng ark at ililigtas ko ang buong pamilya mo, doon kayo sa ark, tapos magkakaroon ng great flood, At dahil naniwala si Noah, nanampalataya si Noah, despite of a very long term, mga kapatid, 100 years niyang binubuo yung arko. Walang lagari, hindi ko alam kung anong pinalalagari ni Noah, Walang drill, walang chainsaw, 'di ba? Ang lalaki po ng mga mga kahoy na 'yon. Di ko alam paano niya ginawa yan. Pero tanong mo kung gaano niya katagal ginawa, 100 years kinaga ni Noah 'yon. Amen? Pero despite of all that, hindi na nawalan ng pag-asa si Noah, hindi siya nawalan ng pananampalataya, hanggang sa dulo, naligtas ang kanyang buong sambahayan. Amen? Anong tawag doon? Better late than never. Sino pa? Si Joseph. Di ba? Sa Bible study natin. Si Joseph po ay nagsimula sa pagiging anak hanggang sa naging alipin, hanggang sa naging isang pinakamagiting na alipin ni ni Potiphar. Ano po? Naging parang kanang kamay na siya ni Potiphar. Ano po? At bumagsak siya ulit. At after that, na-interpret niya yung dreams ng Pharaoh at naging second command siya ng Pharaoh.
Tanong niyo pa kung gaano katagal yun, mga kapatid. Ano po? Napakatagal na simula no, kasi nung siya ay ibinenta, batang-bata pa po siya noon eh. Mga teenagers pa po siya noon eh. Tapos nung siya ay naging kanang kamay ni Pharaoh, adult na po siya noon. Anong tawag doon? Better late than never. Amen? Pero tanong mo Pastor, buti ba pala sila, ganyan. Sabihin pala, for example, si Sarah, no? Kasi minsan ginagawa na natin justification to minsan ginagawa na ng excuse to mo. Pastor, si ano naman, okay lang naman pala kasi si Abraham naman pala 100 years old pa, nagkaanak pa. Sabihin, Pastor, may pag-asa pa ako. Kapatid, ako po, si Abraham po 'yun. Hindi tayo 'yun. Amen. Amen po ba? Anong ibig ko sabihin? Si Abraham, nag-iisa lang sa mundo 'yon. 'Di ba? For example, si Sarah, Pastor, may pag-asa pa pala ako sa si Sarah, nabuntis siya ilang taon na siya. Si Sarah nga po 'yun. Si Sarah, tsaka si Abraham, tsaka si Abraham po, may purpose. Anong purpose ni Abraham? The father of all nation. Tayo, yung mga father, may purpose din po tayo pero maging father lang. Amen? Father of the family. Amen? Yun yung purpose. Pero si Abraham, iba yung purpose niya, mas father of all nation. Kaya may mga bagay na nangyari sa atin na iba-iba, mga kapatid, may uniqueness. Kaya nga iba-iba tayo ng pinagdadaanan. Bakit? Kasi nga iba-iba tayo ng gagawin at gagampanan para sa Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kakaiba ka, kapatid. Sige, sabihin mo sa katabi mo, kakaiba ka, kapatid. Kakaiba ka, kapatid. Kaya ano sasabihin? Kaya sabihin, alam mo stop measuring your life by others people timetable. Yan. Naranasan niyo na po ba ito? Nung kayo po ay mga bata pa. For example, nung kayo mga bata pa. Tapos nag-reunion kayo. 'Di ba? Sabihin sa'yo, ay, wala ka pa bang asawa? Tapos, nung nagkasawa ka na, sabihin sa'yo, ay, wala ka pang anak? 'Di ba? Yung mga ganyan. Naranasan niyo po ba yan? Tapos sasabihin, ba't wala ka pang trabaho? May mga ganyan sasabihin sa'yo. Ikaw, ba't wala? Hanggang ganyan ka na lang ba? 'Di ba? Yung mga ganyan. Ba't hindi ka magano? Ba't hindi ka mag-upgrade? Ba't hindi ka magano? Na para bang kontrolado na lang buhay mo. Pero mga kapatid, etong sinasabihin natin sa'yo, yes, we cannot kasi hindi natin pwedeng habulin yung season natin, yung time natin by others people timetable. Kasi maganda naman po ito lang masasabi, okay, dapat ganito. Pag anak, ganito dapat ganito, paglaki mo, makatapos ka ng tapos magkaroon ng magandang trabaho, tapos magkaroon ka ng boyfriend, magkaroon ka ng asawa, magkaroon ka ng anak, at the age of ganito, ganyan. Okay naman po yan, pero ang pinakamahalaga dito, mga kapatid, ano ba yung sinasabi ni Lord? Kasi, mga kapatid, yung plano ni Lord, mangyayari yan. Amen po ba? At mangyayari yung plano ng Diyos sa tamang oras na ibibigay niya para sa iyo. Amen po ba? Kaya walang pwedeng sino mo magsabi kung kailan ka magiging successful, kailan ka mag-aasawa, o kung kailan ka magkakaroon ng magandang trabaho. Walang makakapagsabi nun. Ang Diyos lamang. Pero ito, one thing that I know, it will happen when God says it. Amen po ba? Amen po. Kaya wag nating kasi maraming mga, alam niyo po, kahit ako duman ako sa sa pressure. Ayan, duman ako sa pressure dati. Kasi that time, sabi ko, parang di ata makagraduate ng college. Sabi ko, Lord, makakapag-college pa po ba ako? Kasi gusto ko maging architect. Mga kapatid, 4 na beses ako na-deny ng NATE. So talagang ayaw ng NATE sa akin. Kaya talagang, siguro kung di ako Kristiyano, baka binomba ko yung NATE. Hindi, joke lang. Amen po ba? Amen po ba? Di ba? So, 4 na beses ako dinenay ng NATE. Okay naman yung mga kasi nag-upgrade pa ako so okay naman yung mga course ko, pero talagang ayaw nila sa akin. Talagang hindi ko po alam kasi ayaw ni Lord. So i-dinirect ako ni Lord. Sabi ko, Lord, ito yung gusto ko Kaya lang sabi ni Lord sa akin, tinanong mo ba kung ano yung gusto ko para sa iyo? Yeah.
Sabi ko, "Oo nga, Lord. Ano ba yung gusto mo?" Oh, ayun na. Eh di nangusap na si Lord. 'Di ba? Hanggang sa hanggang sa 2023 po, nakapagtapos din ng pag-aaral. 'Di ba po? Kaya kasi nape-pressure tayo kasi, hala, yung mga kasabayan natin, yung mga kasabayan ko graduate na sila. Yung mga kasabayan ko nakakapagtrabaho na, ako andito pa rin ako. 'Di ba yung mga ganyan tayong thinking na, palamunin ka na lang, palamunin yung mga ganyan. Wag mong isipin, mga kapatid, yung mga bagay kung saan yung surroundings mo, kung ano yung nangyayari sa surroundings mo. Pagkatiwalaan mo si Lord. Amen po ba? Stop measuring your life by others people timetable. Hindi kung sino man ang makakapagsabi sa iyo kung ano mangyayari, kung ano ang the best sa'yo. Si Lord. Amen po ba? Amen po ba? Kaya ano pa, alam mo we found out that there is two powers of every true believers. Yeah. May two powers tayo. May teleportation. Ano yung pastor? Ano po ba yan? Yung kilikili powers? Ano po ba? Powers na malakas kumain? Ano po ba? So, two powers. May two powers of every true believers, mga kapatid. Ano po yan? The number one is the patience of perseverance. Yeah. Alam niyo po, ang patience of perseverance, mahalaga po ito eh. Kasi hindi lahat ng battle mahirap. May mga battle tayong haharapin, mahirap, pero matagal. Amen? Kaya yung patience of perseverance, mga kapatid, ibinigay sa atin ng Diyos, gift ni Lord sa atin, kaya lahat ng mananampalataya na tinanggap si Lord, meron nito. Kaya kung yung mananampalataya at mainipin, teka, baka nagkukulang ka kay Lord. Amen? Amen po ba? Kaya yung mga mananampalataya, dapat, hindi tayo mainipin, dapat mapagpasensya tayo sa lahat ng bagay. Amen po ba? Hindi tayo yung laging galit. Hindi tayo yung laging mainipin. Ano ba, tagal-tagal naman. Di ba? O lagi tayong galing. Di ba? Lalo na pag ano, di ba? Lagi tayong maiinis, mabubugnot tayo, di ba po? Hindi ganun, mga kapatid. Bakit? Kasi binigyan tayo ng Diyos ng gift of patience to persevere. Amen? Kahit sa problema, makakapag-antay tayo. Makakapag-antay tayo ng matiyaga. At makakapag-antay tayo ng mahinahon. Amen po ba? Amen po ba? Kaya, habang tayo nananalangin sa Diyos, magantay tayo kay Lord na siya itutugon. Amen po ba? Huwag nating aksyonan ng atin. Ang problema, Lord, gusto ko po maging PR, Lord. Nawa po maging PR na po ako. Tapos tumagal-tagal. Sabi ni Lord, sige, magiging PR ka. Ay, thank you, Lord. No, sabi mo. Tapos kinabukasan, tapos kinalingguhan, Lord, ang tagal naman. 'Di ba? Kinabuanan, ang tagal naman. Tapos ikaw nainip ka, humanap ka na lang ng apam. 'Di ba po? Mali eh. Kasi nga pinoposition natin yung problem natin in a wrong place. I-position natin yung problem natin in a right place. Huwag natin aksyonan. Mga kapatid, hindi yung taong citizen, hindi yung puting citizen dito ang problema, ang solusyon para ma-PR tayo. Hindi. Amen po ba? Walang gawa ng tao, walang way ng tao makakapag para tayo manual. Hindi. Si Lord ang daan. Kahit gaano katagal, basta sinabi ng Lord, mangyayari. Amen po ba? Tanan niyo po, isa po sa mga example. Ganyan. For example, yung ating pastor, for 10 years. Tignan niyo po for 10 years. Inantay ng ating pastor for 10 years. Sabi niya sa amin, pupunta kami sa Canada. Praise God. No? Pupunta kami sa Canada. For 10 years, akala namin ganun kadali lang, no? 10 years inantay. Ano po, ang dami pang nangyari. Nawalan pa ng papel. Hindi pa alam kung uuwi na lang ulit si daddy sa Pilipinas o hindi. Pero sinabi ni Lord, may prophecy kay daddy na dito siya gagamitin at dadalhin siya dito. So pinanghawakan ni daddy yon at pinanghawakan ng pastor natin yan. At ano nangyari? Hanggang sa ngayon, naririto at magkakasama. Amen po ba? At meron ng church na naitayo dito at palalaguin pa ni Lord. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Ano pa? The agility to adapt.
Ayan, no? Yung talagang meron tayong, alam niyo po, tayong mga Christians, meron talaga tayong agility to adapt, no? Kaya pag may mga accent, nagagaya talaga natin, yung mga London, di ba? Okay, okay. Hello. I hear me. Di ba? Di ba? Pag talagang mas lang, pag mga itim na mga kasama mo, pag mga itim na, come on, man, come on, let's go, man. Hallelujah! Di ba? Di ba? Praise the Lord! Oh, Jehovah! Di ba? Di ba nagagaya natin? Di ba? Kasi meron tayong agility to adapt. Kaya alam mo pansinin natin, kahit nahihirapan ka, nananampalataya ka pa rin. Kapos ka, pero nakakapagbigay ka pa din. Amen po ba? Bakit? Kasi nga dahil kay Lord eh. Amen po ba? Palapakan nga po natin muli si Lord. Hallelujah. Di ba? Kaya talagang si Lord, the best siya talaga. Ngayon po, may pag-uusapan tayo. Dalawang nilalang ng Diyos sa mundong ito. Si Abraham at si David. Na itong dalawang pong ito, mga kapatid, dumaan po sila sa isang promise. Binigyan po sila ng Diyos ng pangako, ng covenant. Na may ibinigay ang Diyos sa kanila na napakagandang pangako na pagdating ng araw ay kanilang mahanap. Pero in the long run, mga kapatid, may process silang pinagdaanan. Amen? Amen? Kaya tanya po kaya kung makikita natin mga kapatid yung Book of Psalms, yung mga sulat ni David, Lord, bakit mo ko pinabayaan? Lord, bakit mo ko hindi ganito? Kasi mga kapatid, may mga times na sila ay nananalangin kay Lord, pero feeling nila silent si Lord. May mga times na sila ay nananalangin kay Lord, pero may mga times na parang hindi sila kinakausap ng Diyos. Amen? Kaya kung makikita mo yung mga Book of Psalms, Lord, why, bakit hindi mo kinakausap? Bakit ganyan? Kasi nga po, may mga times na sila ay pinag-aantay ng Diyos. Amen? Kaya niyo po just because God feels silent doesn't mean God is absent. Hindi po dahil ang Diyos ay parang silent, parang hindi ang Diyos ay kumikilos, parang hindi siya nangungusap, hindi ibig sabihin absent ng Diyos. Katulad po ng dating napag-aralan natin, kung natatanda po natin yan, kung natutulog ba si Lord. Di ba nakatanda pa po ba natin yon? Hindi po dahil parang feeling natin na silent si Lord, ay silent na talaga siya. Hindi po. Hindi po absent ang Diyos. Si Lord ay laging present at saan man tayo naroroon, ang Diyos ay laging nandidiyaan at nangungusap sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Ano mo why should we believe in God's promises? Yan. Bakit ba natin kailangan pagkatiwalaan ang mga pangako ng Diyos? Bakit? Because they stand despite pressing opposition. Bakit ba natin kailangan pagkatiwalaan ang mga pangako ng Diyos? Bakit daw? Kasi nga, ang pangako ni Lord, kahit hadlangan ng kaaway, basta sinabi ng Diyos, mangyayari ito. Amen? Tanong niyo po kahit anong gawin hadlang ng kaaway. Amen? Anumang gawing kilos ng kaaway sa iyo o sa iba man, basta ito'y sinabi ng Diyos, mangyayari at mangyayari ito. Amen. Amen po ba? Kaya tanong ba? Si David, pag-usapan po natin, si David is a man after God's own heart. Amen? Pero bakit siya naging man after God's own heart? Because he is a man whose heart is after God. Yan. Si David daw, hindi lang siya basta a man after God's own heart. Bakit siya naging man after God's own heart? Kasi nga siya mismo, pinakamahalaga sa kanya ang Diyos. Amen? Ang pinakamahalaga kay David, mga kapatid, ay ang Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Kaya alam mo, si David,
siya ay magrereklamo, pero magre-repent siya, babalik siya sa Diyos. Si David, nagkamali siya, nagrepent siya, bumalik siya sa Diyos. At nagkaroon talaga ng genuinely repentance. Amen po ba? Kaya alam mo, si David talaga, ganun niyang kamahal ang ating Panginoon. Amen? Amen po ba? Laging una si Lord. Laging hinahanap niya si Lord. Laging talagang uhaw para kay Lord. Sino yan? Si David. Laging nagtitiwala kay Lord. Tignan niyo po nung hinarap niya si Goliath, sabi niya, humarap siya kay Saul. Imagine niyo, hari po si Saul, bata lang po siya. Tignan niyo po, ikaw ba, bata ka, haharap ka kay President Trump? Sasabihin mo, ilaban niyo po ako sa Iran. Ano? Maano niyo po ako? Masasabi niyo po bang gano'n? Hindi, di ba? Ang hirap po nun. Pero si David, bakit niyo hinahaya na lait-laitin tayo ng higanteng yan? Di ba? Amen po ba? Anong ginawa ni David? Humarap siya kay Saul at siya yung nagpresenta. Inalatag niya yung resume niya kay Saul. Ako po'y pumatay ng mga leon. Ako po'y pumatay ng mga oso dahil po sa tulong ng Diyos. At same thing po na gagawin sa akin pagharap ko kay Goliath. Kaya nung ginawa, hinayaan. Pinasuot yung mga damit na pang sundalo, pero hindi ayaw ni David kasi mabigat. So anong ginawa niya? Talagang with full of faith lang, mga kapatid. At patay at bagsak ang higante. Amen po ba? Amen po ba? Bakit? Kasi nga, he is a man whose heart is after God. Dapat ganyan din tayo kay Lord. Hindi lang po si David, kung hindi tayo rin. Dapat yung tayo mismo, talagang dapat lagi tayong para kay Lord. Amen? Hindi lang tayo every Sunday lang para kay Lord. Hindi lang tayo every gathering lang para kay Lord. Hindi lang po. Dapat every time para kay Lord tayo. Amen? Amen po ba? Tala po, basahin po natin. 1 Samuel chapter 16 verse 11. So he asked Jesse, "Are these all the sons you have?" "There is still the youngest." Jesse answered, "He is tending the sheep." Tala po, yung the word the youngest there, in the Hebrew word is it says naar. Ano po yung naar? Ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, kung search natin sa Google, ang ibig sabihin po niyan, between 10 to 15 years old. 10 to 15 years old si David, nagpapastol ng mga tupa. Amen? At 10 to 15 years old, pumapatay ng leon. Tayo, ako, nung 15 years old ako, hinabol ako ng aso. Di ba? Yung mga bata ko, hindi lang aso. Talagang 8 ata yun. Hindi ko alam, lagpas 10, nung sa Aplaya. Nung biglang nagtahulan. Sa takot ko, takbo ako. Hindi ko naman alam, pag tumakbo ko, hahabulin ko pala ng mga yon. Naku, mabuti na lang. Salamat kay Lord. Ang unang nabanggit ko sa salita ay talagang pangalan niya. Lord, Lord, Lord. Sabi ko gano'n, tigilan yung mga aso. Doon ko napatunayan, may kapangyarihan sa pangalan ni Lord. Amen? Talagang nakakatawa man. Kasi malapit na yung Panginoon sa Lord, Lord, Lord. Pikit na ako, pero sabi, Lord, Lord. Talagang tumigil. Nagulat ako, pagtingin ko sa likod ko, tumigil at nagano na sila. Talagang salamat kay Lord, iniingatan niya tayo, At talagang, although mga bata tayo, may tinuturo siya sa atin kung paano magtiwala sa Kanya. Amen? Talaga ikaw, inalaw ni Lord na ipahabol ka sa aso minsan, Amen? Amen? Kaya lang minsan, humingi ako ng tawag ka, bumagsak yung faith ko nun Isang beses po, may aso na naman. 2. Pauwi ako sa amin, madilim. May aso, 3. Tatlong galit na aso. Sabi ko, Lord, ligtas mo po ako dito. Pauwi ako galing school madilim na po Ayaw na lang tumahimik. Tapos, sabi ko, sige Lord, mag-pedicab na lang ako. Mga kapatid, ito na lang, at saka doon na lang ang bahay namin, pedicab pa ako. Nagbayad pa ako ng magkano para na makatawid sa aso, mabihirang aso yan.
Kaya talagang, ay, nako, talaga hindi, ganyan talaga, little by little. Kaya talagang, binibuild kasi ng Lord ang faith natin. Kaya tanda mo there is still the youngest. Ganyang edad si David, nagpapastol po siya ng mga tupa. Jesse answered, he is tending the sheep. Amen? Nagpapastol ng tupa, nag-aalaga ng tupa, nagtitake care ng sheep, mga kapatid. At hindi po mahirap, hindi po madali yon. Pero sa lahat ng gawain, mga kapatid, ano po sa kanilang magkakapatid, marami po siyang kapatid. Yung mga kapatid niya, mga magigiting na kawal. Amen? Mga warriors, mga mandirigma. Mga, ibig sabihin, mga nagtatrabaho sa palasyo. Under ni Saul. So, tala niya po yung mga kapatid niya, may mga dating, ano? May mga experience at may mga talagang experience sa labanan. Pero tanong mo nung humarap si Samuel, ang tanong ni Prophet Samuel kay Jesse, so he asked, "Are these all the sons you have?" Ito na ba yung lahat ng anak mo? Bakit? Wala siya makita doon sa kapatid ni David na kung sino yung pinili ng Diyos. Sino ang pinili kasi ng Diyos? Yung youngest. Sino yun? Yung shepherd. Yung pinakamababang trabaho sa kanilang magkakapatid. Siya ang pinili ng Diyos. He is tending the sheep. Tanin niyo po Tanin niyo po ito Kaya tanong anong sinabi ni Samuel? Samuel send for him. We will not sit down until he arrives. Tanin niyo po grabe Okay po. Ang tagal ng biyahe na babiyahihin ni David pabalik sa kanila. Ano po Pero sabi, sige, papuntahin niyo dito si David at walang uupo hanggat hindi bumabalik, hanggat hindi nakakadating si David dito. Bakit po ganun na lang si Samuel nagsalita sa kanila para kay David? Bakit? Because Samuel knows that David is the chosen by the Lord. Gaano man kabata si David doesn't matter. Amen? Ang mahalaga kay Samuel, ang pumili sa kanya ay ang Diyos. Kaya si Samuel, ganun ang respeto niya kay David, kahit gaano man siya kabata. Bakit? Kasi nga, yung authority, yung anointing na ibibigay kay David, galing sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Kaya lang alam mo, minsan hindi ito maintindihan ng mga ilan. Kaya alam mo, even sa early church, mga kapatid, si Timothy, ranging teenagers po siya, at his age prime o mga 19 or basta mga ganyan pong bata. Ganon kabata si Timothy, mga kapatid, nag-handle siya ng church. Anong sabi ni Paul? Ano pong sabi ni Paul? Timothy, wag mong hayaan na anong tawag doon? Pwede po bang para ma-eksakto kung maano natin? Basta wag mong hayaan na i-look down ka nila because you are young. Ano? Bakit? Kasi nga, once na nilook down ka nila, nilulook down nila si Lord. Amen po ba? Bakit? Kasi yung pumili, yung nag-anoint sa kanya ay ang Diyos. Ayaw ng Diyos yun. Amen po ba? Anong tawag doon? Believe, mga kapatid. Kasi kung believe lang ang titignan natin, makikita natin kung sino sila. Ay, mahina yan. Ay, bata lang yan. Ay, ano lang yan. Pero kung titignan natin, yung spirito, yung in spiritual realm, hindi natin sila titignan bilang isang bata lang, hindi sila titignan bilang isang mahina lamang, kundi titignan natin sila, kundi pinili at tinawag ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Kaya ito yung pagtingin ni Samuel kay David. Walang uupo hangga't hindi makakabalik si David. Bakit? He is the coming king. Amen. Amen po ba? Ganon yung pagrespeto ni Prophet Samuel sa coming king. Tanin niyo po yung coming king, pag nandyan, tinatayuan. Amen? Pero minsan, pag kay Lord, worship na. Pero parang, diba? I believe in God the Father. Diba? I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Diba? Amen po ba? Bakit? Kasi nga nalilesen
Amen po ba? Imagine ito, king to ng lupa. Ang Diyos natin, King of Kings. How much more natin irespeto dapat yung Diyos ng mga Diyos? Amen? Kaya gano'n na lamang yung pagrespeto ng Samuel kay David. Bakit? Walang uupo hanggat hindi makakabalik si David dito. Bakit? He is the coming king, chosen by the Lord. Amen? Tanan niyo pa, isa pa po Nung si David nang inanoint, hari pa po si Saul. Amen? Pero si David po, hindi pa po siya hari that time. Si Saul po, tinutugis niya si David para siya ay patayin ng patayin. Amen? Ilang beses lang pinagtangkahang patayin, pero hindi mamatay-matay si David dahil sa proteksyon ng Diyos. One time, pwede nang patayin ni David si Saul. At ibinigay na ng Diyos ang kamay ni David para kay Saul. Pero during that time, mga kapatid, hindi ginalaw ni David si Saul. Bakit? Anong sabi niya? For I cannot touch the anointed one. Tanan niyo yung takot na nila sa pinili ng Diyos. Amen po ba? Bakit? Kasi nga, ang nagtalaga, ang pumili, hindi ang tao. Ang pumili at ang nagtalaga at ang nagtayo ay ang Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Kaya, pag nakakarinig ka sa mga balita, na ang pastor pinalayas, ang pastor pinagtulong-tulungan. Saan makakita lang ganun church? Ang pastor palalayasin. Amen po ba? Amen po ba? Hindi ka makakaano ng ganun. Bakit? Kasi kahit gaano man kasama ang pastor, sabihin natin yung pastor ay nagrebelo, gaano man kasama, hindi mo pwede galawin. Bakit? Kasi ganda naman si Saul nga Kung paano respeto ang ginawa ni David kay Saul. Bakit? Kasi nga, pinili at tinawag pa rin ng Diyos. Amen po ba? Naunawa po ba natin? Palapakan nga po natin ang Panginoon. Ano tinatawag nito? Mga kapatid, hindi ito pagrespeto sa tao, pagrespeto ito sa Diyos. At hindi ito pagbigay ng parangal sa tao, pagbigay ito ng parangal sa Diyos. Kaya yun ang nakita nila David, yun ang nakita nila Samuel that time, mga kapatid, na dapat din nating makita na ang bawat isa sa atin ay pinili ng Diyos. Naniniwala ka ba pinili ka ni Lord? Amen po ba? Sige, ibalik nga po natin sa Ayun don't let anyone think less of you because you are young. Be an example to all believers in what you say, in the way you live, in your love, your faith, and your purity. Tanayin ba? Ibalik natin sa slide natin. Ayan. So, sinabi diyan, Samuel said, send for him, we will not sit down till he arrives. Yan, ganyan kagrabe yung pagrespeto ni Samuel sa coming king. Ano pa? So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. Nung pagdating ni David, eto na, inanoint na si David. Ano pa? And from that day on, the Spirit of the Lord came. The Spirit of the Lord came powerfully upon David. Samuel then went to Ramah. Alam mo after that, mga kapatid, inanoint si David, mga kapatid, inanoint si David. At after that, ano nangyari? Si Samuel pumunta na sa Ramah, si David bumalik sa pagiging shepherd. Bakit po ganon? Inanoint na si David, pero ang dating is bumalik ulit siya sa pagiging shepherd. Bakit? Kasi nga ito ang sinasabi ng Diyos. Ano ba si Saul? Nung si Saul ay wala naman po dapat talagang hari, pero pinili ng tao, nagkaroon ng Saul, hari ng Israel. Amen? So, nagkaroon ng Saul, si Saul po hindi na dumaan sa process. Amen? Kaya ano nangyari? Si Saul nag-fail. Amen? Pero si David, tinan niyo po si David inanoint na siya. Yes, inanoint na siya. Bumalik siya sa pagiging shepherd. Bakit? Kasi sabi ni Lord, hindi ka pwede maging king kung hindi mo kayang i-handle yung mga maliliit na bagay. Kaya nung ginawa ng Diyos, inalaw siya ng Diyos pabalikin sa pagiging shepherd so that He can handle kahit ang mga maliliit na bagay. Alam niyo po, sa shepherd, mga kapatid, sa pagiging shepherd, ang daming natutunan ni David.
Kaya alam mo, nung time na siya ay naging hari na, sa lahat ng naging hari, siya lang ang hari na nakapag-unite sa kingdoms. Walang haring nakapaggawa nun, si David lang. Bakit? Si David dumaan sa process. Amen po ba? Amen po ba? Tanay mo, anong sabi diyan? David was 30 years old when he became king and he reigned 40 years. Ilang taon na daw si David? 30? Ilang taon na daw? 30 years old. Ilang taon si David nung siya yung inanoint? Between 10 to 15. Ilang taon si David nung siya ay naging king? 30 years old. Gaano katagal ito, mga kapatid? Amen. Na kung iisipin mo, teka, inanoint na ako, di ba? Isang buwan, nagpapastol ka pa din. Lord, ito pa talaga yung hari, di ba? 2 buwan, may leon pa, di ba? Tapos nagpapastol ka pa din, di ba? 3 buwan, may oso naman. Di ba po ba? At may mga struggles, may mga situations kang dadaanan talaga ng mga, tapos may mga yung mga tupa mo ano talaga, makukulit talaga at mahuhulog pa sa mga bangin. Di ba ba? At dumaan si David sa process na ganyan. Maring nagutom. Nahirapan, napagod. Na-exhaust. Pero despite of all that, alam mo kung gaano katagal yung process sa dinaanan ni David, bakit kailangan niyan daanan yun? Bakit ka? Kasi para sa ganon, sa promise na ibibigay sa kanya ng Diyos, ready siya. Amen po ba? Amen po ba? Kaya mga kapatid, yung panalangin nyo, yung panalangin natin, kahit gaano man tumagal ang abutin, basta sinabi ng Diyos, mangyayari. Amen? Amen. Kaya mo, in Hebron, he reigned over Judah 7 years and 6 months, and in Jerusalem, he reigned over all Israel and Judah 33 years. Tignan niyo po kung ano, bakit po nangyari ito, naghari muna siya sa Judah for 7 years. 6 months na lang, and Jerusalem, he reigned over all Israel and Judah 33 years. Bakit po nangyari? Kasi nga pinadaan muna si David sa process. Tignan niyo po kung paano nangyari yan Si David, sa umpisa pa lamang, tulad niya sabi sa inyo, nagpastol, bumatay ng tuba after ng mga leon, after ng mga oso na yan, mga wild animals na yan. Anong ginawa? Si Goliath naman. After niya ma-overcome si Goliath, si Saul naman. Amen po ba? After niya si Saul, yung mga kingdoms na ito, kailangan talunin ito, itong kingdoms na ito, kailangan talunin ito, okay, talunin mo ito. Para pagdating mo dito sa promise, prepared ka na. Amen po ba? Ganon din si Lord sa atin. Amen? Kaya huwag kang maiinip. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang maiinip, bebe. Amen? Amen po ba? Amen? Huwag kang maiinip. Antay-antay lang. Tiyaga lang. Diba? Utay-utay lang. Amen? Parating na yan. Amen po ba? Bakit? Alam mo pine-prepare ka lang ni Lord. Pinapadaan ka lang sa process ng Diyos. Pero sana, even in that process, huwag kang mawalan ng pananampalataya sa Kanya. Ang gusto ni Lord, naniniwala ka pa din sa Kanya. Amen? Huwag kang masanay. Huwag kang masanay. Ang gusto ni Lord, maniwala ka pa din sa Kanya. Amen po ba? Tanong niyo po you don't always have to understand the plan to trust God has a purpose. Hindi daw natin kailangan talaga, hindi naman kasi talaga natin dapat malaman talaga yung plano para lang tayo magtiwala sa Diyos. Kaya nga minsan madami tayo, Lord, bakit ba ganito? Lord, bakit ba ganyan? Lord, bakit ba ganyan? 'Di ba? Alam niyo po kung sasabihin ni Lord, na kung ano yung plano niya nung umpisa pa lang. Hindi niya pwede sabihin kasi pag sinabi niya, baka unahan natin siya . Di ba? Amen po ba? For example, di ba? Ano ba mga example natin dyan? Nauubusan tayo example Di ba? For example, sabi ni Lord, okay, magkakatrabaho ka. Pero hindi naman niya sinabi kung kailan.
Ngayon ikaw, dahil sa kagustuhan mo magkatrabaho, humanap ka ng trabaho kahit, sige, kahit ano na, kahit hindi ka looban ng Diyos. Amen. Kaya ano nangyari? Nag-fail. Amen. Ang laki nga ng kita, kaya lang, nag-fail ka spiritually. Mas malaking failure yun. Amen po ba? Amen po ba? Kaya alam mo kaya hindi pwede sabihin ni Lord, yung talagang plano kung minsan, bakit? Kasi nga, uunahan mo siya. Amen po ba? Amen po. For example, si Ephraim, no? Si Ephraim. Tapos may isa pang bata dito, sila ba? Si Dariela. Lumaki na sila. Sabi ni Lord kay Ephraim, Ephraim, mapangasawa mo si Dariela. Ano? Tapos, syempre, hindi pa naman noon, di baka hindi pa naman pala sasabihin ni Ephraim kaya, Dariela, naku po bakit? Inuunahan na si Lord eh. Di ba? Amen po ba? Kaya hindi pwedeng unahan eh. Kaya hindi pwedeng sabihin mo na bakit? Kasi uunahan mo nga ang Diyos eh. Amen po ba? Kaya ang gusto ni Lord, habang nasa process ka, mag-antay kang matyaga sa Kanya nang naniniwala pa din sa Kanya. Amen po ba? Amen po ba? Ano pa? While you are waiting, God is working. Amen? 'Di ba? Habang tayo ay nag-aantay mga kapatid, wag sana nating makalimutan na si Lord kumikilos. Amen? Ano pa? Before God does something for you, He will do something in you. Bago daw may galawin ang Diyos sa'yo, sa loob mo muna, aayusin ka ng Diyos. Amen. Ikaw muna, aayusin ka muna ng Lord. Amen po ba? Bakit? Kasi ito pa, kanina, why should we believe in God's promises? Kanina po, kasi kahit hadlangan ito ng kaaway, mangyayari pa rin ito. This time, why should we believe in God's promise? Because they come despite the passing time. Taniya po sa buhay naman ni Abraham, punta tayo dito sa buhay ni Abraham. Genesis chapter 12 verse 1 to 4. The Lord had said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Taniya niyo po inutusan si Abraham, okay, pumunta ka doon sa lugar. Saan, Lord? Basta pumunta ka doon, tuturo ko sa'yo. Ano yun, Lord? Basta pumunta ka doon, di ba? Tala niyo gaano kahirap sumunod na ganyan. Hindi mo alam kung walang GPS. Walang Google Maps, di ba? Especially kung kami ni Kuya Orlan magkasama. Baka talaga kung saan kami mapupunta. Di ba? Talaga, walang GPS, di ba? At walang Google Maps. Maglalakad ka lang, lalakad. Hindi mo alam kung anong meron doon sa lugar na yon. Hindi mo alam kung saan ituturo lang ng Diyos. Amen? Gaano kahirap sumunod ng ganyan? Di ba, minsan nga tayo, saan ba tayo pupunta? Saan nga? Ano nga kasi, bakit ba kasi? Di ba? Laging kailangan alam natin. Di ba? Amen po ba? Di ba po? Pero tanong mo si Abraham, sunod. Sige, sunod. Ano ba? I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. Hallelujah. Napansin po ba natin, mga kapatid, that the blessings of the Lord is not just for us? The blessings of the Lord is to bless others. Amen. Kaya kung ano yung meron tayo, it is not just for us. If we claim that all lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos, then the Lord says, it is not just for us to enjoy it, but to bless others. Amen? It is not for our own beneficial, but for others. Amen? Tala niyo si Lord laging ganyan yung sinasabi niya. I will make your name great. I will bless you. And you will be a blessing. Tala niyo kaya mga kapatid, yan yung mga bagay na minsan inaantay ni Lord sa atin.
Ano? Kaya kung minsan bakit parang si Lord kasi inaantay ka niya eh. Na maging purpose mo ganto. Lord, pagpalain mo ako nung sa ganun, Lord, maging pagpapala ako sa iba. 'Di ba? Pag ganun na yung prayer natin, mga kapatid, nako po. Si Lord talaga open hands. Open hands talaga siya to bless you. At hindi lang po sa financial yan, ha? Sa lahat po yan. Kasi kung si Lord mag-bless, hindi lang naman po siya sa isa lang eh. General siya kung mag-bless eh. Nagbe-bless siya sa mentally. Kaya yung mga alam mo, sineshare mo dapat yan sa iba. Sa abilidad. Kaya tanong mo, pag yung mga kakayanan natin, sineshare natin sa iba, binabahagi natin sa church. May mga marunong maggawa ng pinto, mga tubo-tubo, 'di ba? Mga electricity, pinapagamit natin kay Lord. At praise God, nagagamit ni Lord. Amen po ba? Ano pa? Ang dami pa. Mga kapatid, meron tayong sasakyan, ipinabalik natin kay Lord. Amen po ba? Meron tayong bahay, ipinapagamit natin kay Lord. Bakit? Kine-claim natin ang lahat ng bagay nang galing sa Kanya eh. At sabi ni Lord, pinagpala kita nang sa ganon, maging pagpapala ka sa iba. Amen. At kung ganyan ang heart natin, mas pagpapalain pa tayo ng Diyos. Bakit? Kasi heart ni Lord yun eh. Yun yung heart ni Lord na siya'y maging, na pagpalain ng iba. At kung gano'n na magiging heart mo, pagpapalain ka palalo ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Hallelujah. Ano pa? I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. Ano? And all people on earth will be blessed through you. Tanan nyo ha? Lahat daw. Tanan mo ha? Sino man makasama nyo magiging mapapagpala dahil, bakit kanino? Dahil sa'yo. Bakit? Kasi nga, yung nanggagaling sa'yo, nanggagaling sa Diyos. Amen? Nauunawaan po ba natin? Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Hallelujah. Ano ba? So Abraham went as the Lord had told him, and Lot, pakibasa nga po natin, Lot went with him. Ilang taon daw sa Abraham? Tingnan niyo po 75 years old. Amen. Tingnan po natin yan 75 years old si Abraham. Nung siya when he set out from Haran. Nung simula siyang tawagin ng Diyos. Amen? Tanay po Abraham was 100 years old when his Isaac was born to him. Gaano katagal? Tanay niyo Imagine kung ganyan talaga. Kung ganyan nakatagal. Lord, grabe naman. Ang tagal naman, Lord. Ang tagal naman, Panginoon. Totoo pa ba yan? Diba? Ilang taon na ako, isandaan na. Kahit ang buto ko, lubot na. Diba? Isandaan na ako, Panginoon. Anong mangyayari pa po ba yan? Diba? Pero tala mo, Abraham was 100 years old when his son Isaac was born to him. Mga kapatid, the Lord is the author of time. And how long the time goes, it doesn't matter to the Lord. Basta sinabi niya, mangyayari. Amen? Kaya ilagay natin sa isipan natin ito, mga kapatid, ngayong umaga. Pag sinabi ng Diyos, mangyayari. Amen? Huwag tayong mawalan ng pananampalataya dahil matagal. Huwag tayong mawalan ng pananampalataya dahil mahirap. Huwag tayong mawalan ng patience, mga kapatid. Huwag tayong masanay. Kahit gaano katagal, kahit gaano kahirap ang daanan natin, gaano man yan, ano mang pagdadaanan natin yan, manampalataya pa rin tayo sa Diyos na ang Diyos may gagawin sa buhay natin. Amen? Amen po ba? Amen po ba? Magkasakit ka man, manampalataya kay Lord na pagagalingin ka niya. Amen po ba? Bakit? Kasi ang Diyos natin ang tagapagpagaling. Kasi nga tanong mo ang usually kasi ngayon, gusto na natin yung mga instant na. 'Di ba? May mga instant noodles, 'di ba? Yung instant coffee, 'di ba? Tapos ngayon, mga technology na, copy paste na lang. 'Di ba? Hindi na katulad dati, talagang pagagandahin mo pa yung sulat mo.
Tapos talagang susulat mo pa talaga ng maganda-ganda talaga para ano, pero ngayon talagang typings na lang, eh. Tapos, 'di ba, copy paste na lang, Google na lang, 'di ba? May AI pa, tatanong mo, what's the ganyan, ganyan, ganyan. Tapos ka-copy paste mo na lang, 'di ba? Kasi mga instant na, eh. Amen po ba? Tapos ngayon, pag magpi-picture ka, pag kailangan mo ng picture, may camera ka na. May camera ka na sa cellphone mo. Dati po, 'di ba, wala, naabot ako pa naman po yung gano'n. Hindi man yung black and white, ha. Yung yung ano, may kulay na. Yung ano, yung ganyan, yung ano, Kodak ba 'yon? 'Di ba? Tapos i-aano mo, ipapa-develop mo. 'Di ba, ipapa-develop mo yung may mga film na tinitignan mo sa ano, ganyan. Titignan mo sa ilaw kung ano yung itsura. Tapos ipapa-develop mo, saka mo pala makukuha yung picture. Ito pala yung itsura ko, 'di ba? Ngayon pag pinicturean ka ng cellphone, ayan na, eh. 'Di ba? 'Di ba? Pag pangit, di-delete mo pa. Pag blurred, ay blurred, 'di ba? 'Di ba? Pero ito naman, kasi nga yan na yung generation natin ngayon. We are in the generations where most of the people wants an instant. Mabilisan. Ano? Pero si Lord, ang itinuturo niya sa atin, patience. Patience to persevere, patience to endure. Ang sabi nga niya sa Bible, ang sabi nga sa salita, those who endure, shall renew their strength. Those who wait upon the Lord, may endurance po yun, shall renew their strength. Sino daw yung makakasumpong ng biyaya, makakasumpong ng pagpapala? Yung mga nag-aantay ng matiyaga. Amen po ba? At hindi lang nag-aantay, nananampalataya, nananalangin, at naniniwala pa rin sa Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Ano pa? If God hasn't revealed what's next, it is because He has something still to show you right now. Ano po? Tanong niyo po, ganito yan, eh. Meron tayong, for example, mga doors. Close, open, 'di ba? Close, open. 'Di ba? Meron tayong mga doors, po. At nung hindi ka pa mananampalataya, mga kapatid, ganito po 'yan. Ito po, for example, ito ang promise. Ito si Lord. Nung hindi ka pa mananampalataya, parehas close 'yan. Walang promise, wala si Lord. Kasi nga hindi ka pa nananampalataya kay Lord, eh. Pero nung nanampalataya ka kay Lord, yung promise nag-open. Ang sabi ni Lord, I will save your family. I will bless you. I will multiply you. Nagsulputan yung mga promise ng Diyos. Bakit? Kasi nga nanampalataya ka na sa Diyos. Umibig ka na sa Diyos, kumilala ka na sa Diyos. At yung mga promise na dumadaloy na sa iyo ngayon. Pero ang problema, hindi mo pa makuha yung promise. Bakit? Kasi nga close pa. Bakit kaya ganon, mga kapatid? Kasi the Lord wants, habang close yung door, andyan ka, mag-antay, palalaguin ka ng Diyos. Ang gusto ni Lord, mag-matured ka. Ang gusto ni Lord, ma-equip ka. Ang gusto ng Diyos, talagang ikaw ay lumakas at tumatag. Bakit? Nang sa ganon, when He opened the door for the promise, you will enjoy it. Amen? You will enjoy the promise. Hindi mo maitatapon ang promise. Hindi mo basta-basta mawawala ang promise. Bakit? Ang promise, mga kapatid, pwedeng maging burden sa atin kung wala sa panahon. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Tanong niyo pa, example po. May example po dito, may mga kabataan. Gusto nila magkaroon ng trabaho. Mga young people. Po? The thing is, the Lord, sabi ba ni Lord na magkatrabaho ka na? Di ba? Nasa season ka pa ng, for example, ng pag-aaral. Pero gusto mo na magkatrabaho para gusto mo mabili yung mga gusto mo.
Ang tanong, sinabi ba ng Diyos na magtrabaho ka na? Yan ang tanong. Ngayon kung hindi pa pala sinasabi ng Diyos at nagtrabaho ka, then you cross the line of a wrong season. Amen? Of a wrong timing. And because you cross the line, mga kapatid, instead na yung promise na i-enjoy mo sa right time, na yung magandang trabaho na i-enjoy mo sa right time, pero dahil you cross the line, you cross the season, you cross the wrong timing, mga kapatid, ano nangyayari? Naghihirap ka ngayon sa spiritual life mo. Kaya ang dami mo na ipagpapalit na time para kay Lord. Bakit? Kasi nga nag-aaral ka pa, isa ka pang anak, tapos may spiritual life ka pa. Tapos dinagdagan mo pa ng trabaho. Kaya si Lord, alam niya yung perfect time para sa'yo. And because you cross the line, nagkakaroon ka ngayon ng struggle. Amen po ba? Amen po ba? At marami pa mga ganyang bagay. Mga kapatid, marami pa sa mga situations natin. Even sa mga adults, even sa mga matured ones, marami po mga ganyang bagay. Kaya ang gusto ni Lord, habang sarado yung pinto, mag-antay ka. Habang sarado yung pinto, magpalago ka. Habang sarado yung pinto, dumaan ka sa proseso. Habang sarado yung pinto, manampalataya ka sa Kanya. Nang sa ganun, pag binuksan niya yung pinto, ma-enjoy mo yung pangako. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Nang sa ganun, yung promise, hindi magiging burden. Kung hindi yung promise, magiging blessings talaga. Amen po. Yun ang gusto ng Diyos sa atin eh. Bakit? Mahal ka ng Diyos eh. May pangako ang Diyos sa iyo at gusto ng Diyos, yung pangako niya, ma-enjoy mo. Amen po ba? If God will take you, dito na po ako magtatapos. Ano? If God will take you to it, then God will sustain you through it. Ano? Kung dadaling ka ni Lord doon sa pangako, then trust me, the Lord will help you to sustain through it. Ano? Hindi ka pababayaan ni Lord. Hindi ka pababayaan ni Lord na basta ka lang mahirapan. Lord, ang hirap naman ito eh. Ano? Ang hirap naman ito, Lord. Lagi na lang kami magkaaway sa bahay. Lagi na lang may gulo sa bahay. Lord, ang hirap naman. Lagi na lang may gulo sa trabaho. Ang hirap naman ito, Lord. Lagi na lang kaming kapos. Diba? Lord, ang hirap naman ito. Parang hindi ko naman sumasagot. Diba? Pero hindi. If God will take you to it, dinala ka ng Diyos dyan, mga kapatid, then God will sustain you through it. Amen? Ano pa? What if, itong po tanong what if your healing doesn't come today? Are you still ready to receive your healing tomorrow? Diba? What if your blessing doesn't come today? Are you still ready to receive your blessings tomorrow? Diba? Marami kasing Lord. Wala naman pala eh. Parang pinaasa mo lang naman ako. Hindi, Lord. Hindi, mga kapatid. Hindi ka pinapaasa ng Diyos. Pinag-aantay ka lang ng Diyos. Don't just respect the process. Respond with patience. Amen? Ito na. What if the God you are waiting for, mga kapatid, this is the question na. What if the God you're waiting for is actually waiting for you? Amen? Paano kaya, kung ang totoo nito, ikaw lang naman pala talaga yung inaantay ng Diyos. Inaantay ka ni Lord na mag-grow. Inaantay ka ni Lord na mag-mature. Inaantay ka ni Lord na talagang lumalim. Lumaki pa yung pag-ibig mo sa Kanya. Inaantay ni Lord na talagang hindi mo na siya ipagpalit. Inaantay ni Lord na talagang unahin mo na siya. Amen? Paano kung talagang, yung pray ka ng pray, pero parang hindi sumasagot ni Lord? Pero ito pala yung dahilan. Kasi ang dahilan pala,
ikaw pala yung inaantay ng Diyos. Lord, nawa po yung maligtas na yung buong pamilya ko. Pero ang sinasabi pala ni Lord, ikaw pala yung inaantay niya. What if the God you're waiting for is actually waiting for you? Then that is the question, mga kapatid. Yan yung tanong sa atin. Baka kasi antay tayo ng antay sa Diyos. Pero ang totoo nito, si Lord ang inaantay niya. Tayo lang din. Nang sa ganon, tanong niyo po, I will give you an example. The time of Moses, bakit tumagal ng 40 years? Yung travel nila papunta sa Promised Land. Kasi nga, inaantay ng Diyos ang Israel na manampalataya sa Kanya, na maniwala sa Kanya, na lumakad patiently, enduring, nang hindi magrereklamo, nang sumusunod lang talaga sa Kanya. Pero ano nangyari, di ba? Reklamo dito, reklamo doon. Nawala lang si Moses ng konti. Gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Bakit? Kaya nga alam mo pray sila ng pray, pray sila ng pray. Pero ang totoo pala nito, sila lang pala inaantay ng Diyos. Nang sa ganun, pag ready na sila, sige, ito, you can enjoy the Promised Land. Amen? Then that is the question for us. What if the God you are waiting for is actually waiting for you? Mga kapatid, sana hindi mawalan tayo ng pananampalataya kay Lord dahil matagal. Sana hindi humina yung pananampalataya natin kay Lord dahil matagal. Dahil parang delay. Walang delay kay Lord, walang late kay Lord. Si Lord, lagi lang siyang on time. Tanong niyo po sabi sa 2 Peter, the Lord is not slow, tanong niyo in keeping His promise, as some understand slowness. Hindi mo mabagal si Lord. Ano si Lord? Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Amen? Hindi mo mabagal si Lord. Mapagpasensya si Lord sa'yo. At inaantay ka ni Lord na maging ready for that promise. Amen? Since ancient time, tanong niyo, sabi ni Isaiah, ni Prophet Isaiah, since ancient times, no one has heard, no ears has perceived, no eyes has seen any God beside you. Sino daw tong Diyos ito at bakit si Isaiah, naunawaan niya ito? Sino daw ito? This is the God who acts on behalf of those who wait for Him. Siya daw yung Diyos na kumikilos doon sa kabila ng mga nag-aantay sa Kanya. Kaya habang nag-aantay ka, kapatid, may ginagawa ang Diyos. Habang nag-aantay ka, kumikilos ang Diyos. Amen? Yan po tayo magtatapos. Mari po ba tayong lahat ay tumayo? Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na, Lord, patuloy mo kaming kinakausap sa aming buhay, pananampalataya, sa aming buhay, Lord, na kailanman, O Diyos, hindi mo kami pinabayaan. Patuloy mong pinalalakas, ni-stretch, O Diyos, ang aming pananampalataya sa iyo. At ipinapakita mo sa amin sa napakaraming bagay o sitwasyon na kung saan pwede kaming mawalan o manghina ang aming mga pananampalataya. Pero Lord, salamat dahil pinapaalala mo sa amin na despite mahaba man, despite may storm man, Lord, dapat kami na manampalataya at maniwala sa iyo. Na walang ibang pananampalatayanan kung hindi ikaw lamang.
Lord, I pray for every one of us here right now. Continue, Lord, to strengthen our faith, even in the situations of our world these days, O Lord. Lord, tumataas ang presyo ng gas. Tumataas ang presyo ng mga bilihin. Nagtataasan, O Diyos, ang mga presyo. Kahit ang mga sahod namin, O Diyos, ay hindi tumataas. Pero Lord, despite of all that, we do believe na hindi sa work nanggagaling ang provision namin. Hindi, Lord, sa degree, hindi sa diploma. Hindi, Lord, sa kung anong bagay dito. Kung hindi sa'yo nanggagaling ang lahat ng bagay. Kinikilala ka naming Diyos bilang isang totoong Diyos na nagpo-provide. Isang Diyos na nag-iingat. Diyos na nagsusustain. Diyos na nagliligtas. Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Kaya Lord, salamat dahil sa mga dadaanan namin, patuloy mo kaming sasamahan. Palalakasin, pag-aapuyin, palalaguin. Salamat po dahil hindi mo kami pababayaan. Sa oras po na ito, O Diyos, tinataas ko po, Lord, ang mga kapatid ko, Lord, na may mga karamdaman sa oras na ito. Panginoon, I command the healing to flow right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Wala nang anumang sakit ng pangangatawan, o anumang lagnat, o anumang ubos sipon, O Diyos. Let the complete healing flows in the name of Jesus. In the name of Jesus. Maraming salamat po sa patuloy mong gagawin sa amin sa oras na ito. Palaguin at palakasin kami patuloy sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen.